Sa gitna ng medyo tahimik na tanawin ng kalye, si Woo-jin ay may bahagyang malalim na pag-iisip sa kanyang mukha. Sa malayo, isang lalaking may pulang buhok at matipuno ang katawan ang nakatalikod, tila hindi pinapansin ang presensya ni Woo-jin. Ang langit ay bahagyang kulay abo na may ilang ulap na nagbabadya ng isang bagay na malapit nang mangyari. Biglang huminto si Woo-jin, isang linya ng pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan, hintay. Sinabi ng Inspektor D. Mukhang may mahalagang impormasyon mula sa nakaraan na muling naalala, kaya't napilitan siyang huminto upang pag-isipan ito. Nagsalita si Sun-jin, hindi alam kung saan iyan nagmula, pero tiyak DSADV isa, tulad ng isang boss. Ang pahayag na ito ay nagmumungkahi ng isang organisadong ilalim ng mundo na maihierarkiya ng kapangyarihan. Nagulat si Sun-jin at napabulalas, tiyak FAIK Dens, pinakamalaking lalaki nakita ihi. Ang pag-amin na ito ay parang pagkilala sa isang nakakatakot na puwersa. Isang matipuno at malakas na likod ang lumitaw, nakatayo ng matatag sa harap ng isang grupo ng mga taong may paggalang na nakatingin pataas. Isang komentaryo ang umalinggaw-ngaw, Dengis pag-iral lang niya sapat para patahin Deng lahat ng alitan kapangyarihan. Tiyak siya Vengs, pinakamalaking lakas rehiyon FAT. Ang imahe at mga salita ay lalo pang nagpapalakas ng otoridad ng misteryosong tibos. Muling lumitaw si Woo-jin, ang kanyang mga mata ay malalim na nakatingin sa malayo, bulong. Deng rehiyon FAT, Den, sinabi niya. Tila sinusuri niya, may bahagyang pagdududa o sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang mga bagong impormasyong narinig. Umupo si Woo-jin sa hagdang bato, nakatingin sa tatlong taong yumuko ng takot sa harap niya. Nagsalita siya ng may pagduda, gusto bang maniwala guys? Ang pag-iisip o usapan ni Woo-jin ay nagpapatuloy, suot din ay daegon dang uniforme ng mag-aaral, siya ay mag-aaral ay si Jumryong High School. Ang impormasyong ito ay nag-ugnay sa kibos, sa isang partikular na pagkakakilanlan, isang estudyante, at isang lugar, ang paaralan ng Jumryong. Ang tatlong taong nakayuko sa larawan ay tumingala na, isa sa kanila ay nagmadaling ipaliwanag, ay totoo. Kung hindi ay naniniwala si amin kung gayon. Samantala, nanatili si Woo-jin na may malamig na ekspresyon, may panloob na pakikibaka, mahirap maniwala. Bumalik ang tanawin kay Woo-jin at sa lalaking may pulang buhok, matipuno sa unang larawan. Ang lalaking may pulang buhok ay nagpapakita ng pagkairita, nandito hay. Sinabi abalagay. Tila may nais pang sabihin si Woo-jin, isang salitang ngunit ti. Ang lumitaw sa kanyang pag-iisip, nagpapakita ng pag-aalinlangan o mga tanong na hindi pa nasasagot. Lumiko si Woo-jin sa lalaking may pulang buhok, nagsimula ng tanong, endix tanong tungkol daejon. Nagulat ang lalaking may pulang buhok. Si Woo-jin na may malamig na ekspresyon, may panloob na pakikibaka, mahirap maniwala. Bumalik ang tanawin kay Woo-jin at sa lalaking may pulang buhok, matipuno sa unang larawan. Ang lalaking may pulang buhok ay nagpapakita ng pagkairita, nandito hay. Sinabi abalagay. Tila may nais pang sabihin si Woo-jin, isang salitang ngunit ti. Ang lumitaw sa kanyang pag-iisip, nagpapakita ng pag-aalinlangan o mga tanong na hindi pa nasasagot. Lumiko si Woo-jin sa lalaking may pulang buhok, nagsimula ng tanong, endix tanong tungkol daejon. Nagulat ang lalaking may pulang buhok, sumagot ng medyo pabiro, Gusto mong pumunta masarap restaurant? Agad na itinanggi ni Woo-jin, hindi ganun. Nagpatuloy si Woo-jin, ang kanyang mga mata ay naging seryoso, Jumryong High School. Yan paaralang nagkokontrol daejon, binigyang diin niya ang pangalan ng paaralan at ang impluensya nito. Ang lalaking may pulang buhok, na ngayon ay ibinaba ang kanyang sunglasses, ay tumingin kay Woo-jin ng may pagsusuri. Inulit niya, Jumryong High School. Tama Deng sinabi Tila kinukumpirma niya ang impormasyon o may tinatagong ibig sabihin. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga taong nakauniforme ng mga manggagawa, isa sa kanila ay sumigaw ng malakas, maghanda kayo, kapatid. Nakatayo si Woo-jin at ang lalaking may pulang buhok, ang hangin ay naging tensyonado. Lumiko ang lalaking may pulang buhok sa grupo, may matatag na tinig, alam ninyo kung sino hinaharap natin, kaya gawin nyo lahat ng maaaring gawin. Pagkatapos ay bumalik siya kay Woo-jin, sinabing, hindi alam anong sagot hinahanap pero dandis mahalaga
Malakas na idineklara ng lalaking may pulang buhok. Simula ngayon tayo, Dennis Bongyon High School, Dendi magpapangasiwa de Daejeon. Isang malinaw na deklarasyon ng digmaan na nagpapakita ng layunin ng grupong ito. Isang lalaking may kalmadong anyo, nakasuot ng asul-abo na jacket, nakatayo sa isang eskinita o pasilyo, sa malayo ay mga babaeng estudyante na nakauniporme. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid o naghihintay ng isang bagay. Ang lalaking ito ay nakikipag-usap sa telepono, hindi masyadong masaya ang mukha, hindi rin lumalabas FD ng bae. Kamusta iye? Sa likod niya ay dalawang tao na nakauniporme rin, nakatayo at naghihintay. Patuloy ang lalaki sa pakikinig sa telepono, ngunit ang ekspresyon ay nagbago, may halong pagkagulat o ginhawa. Ipinahayag niya, dumating divi siya. Buddha. Sa malayo ay isang maliit na gusali na may mga estatwa ni Buddha sa bubong, nagpapahiwatig na ang taong dumating ay may alias na Buddha. Bumukas ang pinto, lumabas ang isang malaking lalaki, kalbo, nakasuot ng kulay abo na hoodie, nakaupo na may. Bumukas ang pinto, lumabas ang isang malaking lalaki, kalbo, nakasuot ng kulay abo na hoodie, nakaupo na may napakakilabot na ekspresyon, ang mga mata ay halos natatakpan ng dilim. Tatlong lalaki ang nakatayo sa pintuan, medyo nag-aalangan. Malapitan ang mga matalim na mata ng kalbong lalaki, nagsalita siya, dumating ifi kayo. Tumayo ang kalbong lalaki mula sa banig na pinupuntahan niya, sa likod niya ay isang malaking estatwa ni Buddha. Nagpatuloy siya, hinihintay Gui. May otoridad at medyo nakakatakot ang kanyang tindig. Nagulat at medyo naguluhan ang grupong dumating. Isa sa kanila ang nagtanong, Deng hinihintay? Tayo gise. Mula sa likod ni Buddha, lumitaw ang isang malaking grupo ng mga tao, tila mga tauhan niya. Isang tao mula sa mga huling dumating ang nagkomento, marami din tila. Isang miyembro ng grupo ni Buddha, na may salamin at hikaw, tumingin ang diretso sa bagong dating na grupo na may hamon, gusto niyong labanin din konseho. Napakataas ng tensyon. Ang lalaking nakasuot ng asul-abo na jacket ay patuloy sa pakikipag-usap sa telepono, nakatalikod sa nagaganap na kaguluhan. Sinabi niya, tulad ng inasahan. Malapitan ang mukha ng lalaking nakasuot ng asul-abo habang nakikinig sa telepono. Nagpatuloy siya sa pag-ulat o pagsusuri ng sitwasyon. Halos lahat ng puwersa ng Bongyon si papunta diki para atasin si Buddha. Deng, 4 diki mahigit di manggagawa, pero bakit kayo biglang gumawa ng ganito? Ipinapakita nito na maraming grupo at iba't ibang layunin ang sangkot sa labang ito. Si Sung Han, isang batang lalaki na may salamin, maayos ang uniforme ng estudyante, ay nakikipag-usap sa telepono ng seryoso. Sinabi niya, ipagpatuloy din sa pag-ulat. Kailangan ni ng telepon ngayon. Patuloy si Sung Han sa pakikinig sa telepono, sa likod niya ay isang malaking grupo ng mga estudyante na nakauniforme ng asul na pang-ehersisyo, lahat ay nakatuon at handa. Tinapos niya ang tawag dahil malapit dito kami. Isang bagong puwersa ang malapit ng makilahok sa labanan. Nagpatuloy si Sung Han sa pagpaplano sa telepono, katabi niya ay isang matipuno na lalaki na may salamin, nakasuot ng puting kamiseta. As a gizer yulki as a dazed hagon dens mag-aasikaso desi rehiyon ng akademiya. Dalawa lamang sila, pero sapat diki para magpalit ng oras para di atin. Isang ibang tauhan, na may pulang buhok na nakaayos pabalik, nakasuot ng puting kamiseta at asul na sports jacket, kasama ang isang matipuno pang lalaki, ay nag-uusap. Sabi ng lalaking may pulang buhok, samantala, haharangin natin din, pinuno. Sumagot ang isa pa, kahit gaano kalakas din kalaban. Isang grupo, na tila grupo ni Sung Han at ng lalaking may pulang buhok, ay pumapasok sa isang lugar na parang junkyard o bodega. Isang komentaryo ang umalingaw-ngaw, kailangan lang patumbangin din, pinuno. Isang taktika ng putulin ang ulo ng ahas ang ipinatutupad. Hinarap ng grupong ito si Goong Jai, isang lalaking nakasuot ng mahabang kulay abo na jacket, mahaba ang buhok na halos natatakpan ang mukha, nakaupo ng mag-isa. Isang pahayag ang umalingaw-ngaw, devswerteng para di atin. Nananatili si Goong Ji sa kanyang upuan, tila walang pakialam. Nagpatuloy ang pahayag, Dengs pinuno Dengs, pinakamahina si proteksyon. Tila natukoy na nila ang target. Tiningnan ni Goong Ji ang grupong nasa harap niya, lalo na kina Baiyul at Hagon. Nagsalita siya ng may pang-insulto, dalhin ni Divis ninyo, di ng bae.
Hinahanap siya ng aming BE, malas ninyo. Ang lalaking may pulang buhok ay tumingin kay Goong Ji at tinanong ang katabi niya, siya Gize den Gize. Kinumpirma ng katabi, siyang pinuno ng Bongyon. Natukoy na ang target. Tiningnan ni Goong Ji ang grupong nasa harap niya, lalo na kina Baiyul at Aan Hagon. Nagsalita siya ng may pang-insulto, dalhin ni Divis ninyo di ng bae. Hinahanap siya ng aming BE, malas ninyo. Tila si Hanambae ay isang mahalagang tauhan. Nakatayo ng magkatabi sina Baiyul at Sunghan. Baiyul ay nagsalita ng may kumpiyansa, kung ganon, hindi Gighi magiging nakakainip. Hinaplos ni Goong Ji ang kanyang buhok, at napabuntong hininga ng may pang-iinis, Ji grabe, kung alam naman namin pupunta kayo dito, nakahanda di kami dito. Hindi siya nagpakita ng takot sa harap ng maraming tao. Malapitang kuha sa mukha ni Goong Ji, tumingin siya pababa at nagsalita ng may matatag na tinig. Hindi, Jeff tunay lang. Isang serye ng mga larawan ang ipinakita. Una, si Goong Ji ay naglalakad sa ibabaw ng mga kahon ng kahoy. Pagkatapos, siya at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo ng handa. Nagpatuloy siya, alam namin pupunta kayo dito. Kaya, lahat kami nakahanda di inyo. Tumingin siya kay Sunghan at nagdagdag, di, Jili. Mayroon kaming isang espesyal bisita hindi kailangan ipakilala. Lumipat ang eksena sa isang lalaking may tatoo, nakasuot ng puting sleeveless shirt, na tumitingin sa bagong dating na grupo ng may paghamak, at nagtanong, sino dan PKD? May caption sa ibaba, hepe ng Hanwol School Huang Insu. Isang higanting lalaki, kalbo ang ulo, nakasuot ng itim na bestida, lumitaw na may malamig na ekspresyon. Caption, Hep ng Kwang Uviat School Give Bongwon. Sa ibaba, si Sunghan ay nakatingin sa alyansa ng mga hepe ng paaralan. Isang lalaking may mahabang kulot na buhok, na parang artista, ay naninigarilyo, may bahagyang pabaya na ekspresyon, at nagsabi, This. Nagtatanong kung sino Jenny magpapasaya di akin. Caption, Hep ng Hangwon School TV 1 Pyo. Isang lalaki na may gintong buhok, may candy sa bibig, niyayakap ang baywang ng isang babaeng estudyante na nakauniporme, at nakangiti ng malaki. Wala akong pakialam kung kanino nakikipaglumaban. Caption. Hepe ng Hanson School Alight Taeyang. Nagtipon-tipon ang mga hepe mula sa iba't ibang paaralan. Isa sa kanila ang nagsalita, na pagkasunduan namin ipagpaliban gens, pag-aagaw ng kapangyarihan, simulan pagbagsag si Jumryo. Nagulat sina Sunghan at ang lalaking may pulang buhok, Isang alyansa. Tumingin si Goong Ji sa kanila ng maihamon, matagal diti kayong nakaupo de trono ng ginto, Jumryong, hindi gise. Tumingin si Goong Ji kay Sunghan na may bahagyang ngiting mapanukso, naririnig Gi Dengu umiikot doon, pero naniniwala simula ngayon. Yevit kailangan mong gamitin kalamnan kundi dengizits. Isang babala at pang-iinsulto ng direkta. Lumipat ang eksena sa isang tanawin ng berdeng puno, sa ilalim ng malinaw na langit na may ilang ulap. 3 tao ang nagtatago sa likod ng mga palumpong at nagmamasid. Isang malakas na lalaki, isang batang lalaki na may madilim na buhok, at isang taong may suot na maskara. Ang malakas na lalaki ay nagsabi, kaya Kishad. Mula sa pananaw ng 3 nagtatago, nakita nila ang 2 tao na nakatayo sa malayo, nakatalikod. Ang dialoge ay puno ng pagkabigla at bahagyang pag-aalinlangan, Daegun. Hindi maaring mali. Igihidan kanyang istruktura. Mukhang lumitaw na ang isipin na kamalakas inang Jumryong, si Daegun. O, nakita nila ang 2 tao na nakatayo sa malayo, nakatalikod. Ang dialoge ay puno ng pagkabigla at bahagyang pag-aalinlangan, Daegun. Hindi maaring mali. Igihidan kanyang istruktura. Mukhang lumitaw na ang isipin na kamalakas inang Jumryong, si Daegun. Hinarap ni Daegun si Iyo Ubin. Tinanong ni Daegun, din kahulugan ng alyansang ehi. Higit sa lahat, bakit narito gili si kalahokan dehi? Sais Ubin, hindi ganito. Ang mga salita ni Daegun ay nagpapakita ng pagkakakilala at bahagyang pagkadismaya. Si Iyo Ubin, na naninigarilyo, ay sumagot ng kalmado, hindi ganito. Iyan dahilan kung bakit hinintay event lahat matapos. Para lumitaw. Mukhang may plano siya mula pa noon.
Tumingin si Ubin pababa, may bahagyang bigat ang tinig, alam hindi ikitama. Dirit alam ay kumpara de sinumang di. Inamin niya ang pagkakamali ng kanyang mga aksyon. Tumingala si Ubin, may matatag na tingin, pero kailangan kong gawin Nasa posisyon niya dapat pangalagaan din na edong school. Unti-unting lumalabas ang dahilan niya. Tumingin si Ubin ng diretsyo kay Daegun, at nagsabi ng may pahiwatig, salamat isang diti. Mukhang tinutukoy niya si Daegun na may kinalaman sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagpakita si Daegun ng pagkainis, itinuro si Ubin, dengs tiningnan para parang walang alam. Pakiusap, gamitin day. Mukhang gusto ni Daegun na maunawaan ni Ubin ang isang bagay. Nagpatuloy si Daegun na ipaliwanag ng may pagkabigo, pinakamahina paaralan na edong. Biglang naging pinakamataas dahil si isang bihi lamang. Lumipat ang eksena sa pagitan ng seryosong mukha ni Ubin at galit na ekspresyon ni Daegun. Nagpatuloy si Daegun, ngunit dengs taong iyon ay biglang umiwas lahat umalis ng walang pakundangan. Malinaw na tinutukoy ni Daegun ang pag-alis ni Ubin matapos siyang tulungan. Lumipat ang eksena sa isang motorsiklo na mabilis na bumabagtas sa kalsada, na may makapal na usok. Ang narration ay nagsabi, pagkatapos niyan, nagsimula geng lahat magtanong kung hindi mangyayari. Huminto ang motorsiklo. Nakaupo si Gujin sa likod, ang lalaking may pulang buhok ang nagmamaneho. Sabi ni Gujin, narating natin deng lugar. Sagot ng lalaking may pulang buhok, suriin lang. Nagpatuloy ang narration mula sa nakaraang eksena, dahil kahit isang DC, nagpapakaingranding pumunta dito. Mukhang nakarating sila sa isang mahalagang lugar na may kaugnayan sa tunggalian ng mga grupo. Nagpakita si Gujin ng pagkalito sa paliwanag ni Kwon Daegun. Nagtanong siya ng naguguluhan, bakit hindi maintindihan? Tumingin si Kwon Daegun kay Gujin ng seryoso at sinabi, isipin isang serye ng mga larawan ang ipinakita, ang nakayukong mukha ni EU. Nagpakita si Gujin ng pagkalito sa paliwanag ni Kwon Daegun. Nagtanong siya ng naguguluhan, bakit hindi maintindihan? Tumingin si Kwon Daegun kay Gujin ng seryoso at sinabi, isipin isang serye ng mga larawan ang ipinakita, ang nakayukong mukha ni Ubin, ang malalim na pag-iisip ni Kwon Daegun, at ang magulong labanan sa malayo kung saan naglalaban ang mga estudyante ng matindi. Nagpatuloy si Kwon Daegun kay Gujin, paano dance pagkawalaan? Nararamdaman Mukhang sinusubukan ni Daegun na ipaliwanag kay Gujin ang epekto ng kanyang pag-alis, na nag-iwan kay Ubin na may mabigat na responsibilidad at nasa mahirap na kalagayan. Dalawang malalapitang kuha ng matinding labanan. Sa itaas, si Baeyul ay matindi ang pagbato gamit ang isang malaking kahoy na pamalo. Sa ibaba, ang lalaking may pulang buhok ay nakikipaglaban gamit ang isang punyal. Pinapanood ni Ujin at ng kanyang kasama na may pulang buhok ang magulong eksena. Napailing si Gujin at nagsabi, Hindi maitago ng kasama niyang may pulang buhok ang pagkagulat, Nakatayo silang dalawa sa malayo at nanonood. Sa ibaba ay isang malawakang gulo kung saan maraming tao ang naglalaban-laban, sumisigaw ng malakas. Isang boses ang sumigaw, tama iyan iniisip di. Sandalili. Isang bagong karakter na may puting buhok, malakas ang katawan, ay nag-iisa at nilalabanan ang karamihan. Sumigaw siya ng may hamon, Jumryong High School natututo ng leksyon. Iyan lang kaya ninyong gawin? Hindi iyan sapat para hindi kayo mapigilan, alam Mukhang isa siyang mahalagang miyembro ng Jumryong na napapalibutan. Isang umaatake na may hawak na pamalo ang sumugod sa lalaking may puting buhok. Sumigaw ang lalaki, halika. Sumigaw din ang umaatake, ipagmalaki. Nagbigay ang lalaki ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha ng umaatake. Nagpatuloy siya sa pag-atake, gamit ang isang kahoy na pamalo sa isa pang umaatake. Ang mga tunog na ibatch, ay nagpapakita ng tindi ng labanan. Ang karamihan ay sumugod sa grupo ng lalaking may puting buhok, habang sumisigaw, dumapagli kanya. Napakabagsik ng eksena. Dumudugo ang dugo sa lupa, nagpapahiwatig ng hindi magandang katapusan para sa lalaking may puting buhok. Si Buddha, ang kalbong malaking lalaki mula sa larawan 21, ay yumakap sa kanyang dibdib,
umubo ng dugo, at may masakit na ekspresyon. Mukhang malubha rin siyang nasugatan sa isa pang labanan. Isang karakter na nakatayo sa dilim, na tila pinuno ng grupo na umatake sa lalaking may puting buhok, ay nagsabi, "Le akalaing. Bongyon iya si Inive ganitong BET." Tapos ay lumingon siya sa isang mas batang tao at sinabi, "Tara dihi." Sa ibaba ay isang grupo ng mga taong nakasuot ng uniporme ng manggagawa ang nagtitipon. Isang grupo ng iba pang mga manggagawa ang nakatingin sa isang lalaking nakasuot ng camouflage na damit, may madilim na pulang buhok, na nakaupo sa lupa at tila natalo. May nagtatanong sa grupo, tapos gise. Naayos gise ng ihipang grupo. Sumagot ang isa ng hindi sigurado, "Wala akong narinig gise maliban ni si atin." Ipinapakita nito ang kalituhan at kakulangan ng impormasyon sa pagitan ng mga grupo. Dalawang tao, isang lalaki at isang babae, ay naglalakad sa hagdanan sa isang madilim na eskinita. Lumitaw ang dalawang bagong karakter, isang lalaking may maitim na balat at itim na buhok na nakasuot ng puting kamiseta, at isang batang lalaki na may gintong buhok na nakasuot ng asul na bestida. Ang batang lalaki na may gintong buhok ay nagsalita ng mayabang, "Oo. Narito Dev sila." Nakatayo sila sa gitna ng isang bilog ng maraming tao na nakasuot ng uniporme ng manggagawa. Ang binatang may gintong buhok ay nagpatuloy, "Upang salubungan kami." Tila sila ay mga mahalagang tauhan at napasok sa isang bitag. Lumipat ang eksena sa isang ospital. Dalawang lalaki, isa ay may peklat sa mukha at ang isa pa ay ang binatang may gintong buhok, mula sa larawan 78-79, ay nakasuot ng uniporme ng pasyente, mukha ay puno ng takot. Sumigaw ang binatang may gintong buhok, "Heto, hintayan." Sa ibaba ay may nakasulat, dalawang malaking haligi, isa maliit. Tila ang dalawang tauhang ito, na tinatawag na haligi, ay malubhang nasugatan at kinailangang maospital. Nagpatuloy si Kwon Daegun na ipaliwanag kay Woojin, habang nakatingin kay Yeo Ubin na nakayuko ang ulo sa lupa, na nagsabi, "Piprotektahan din paaralan." Ang lalaki na may puti na buhok, mula sa larawan 67 tandang bawas 71, na ngayon ay puno ng sugat, ay pilit tumatakas mula sa mga nag-uusig. Nagpatuloy ang tinig ni Kwon Daegun, nagsimula ng pagbagsak. Isang eksena ng labanan, ang lalaking may pulang buhok, kaalyado ni Sung Han mula sa larawan 32, ay natumba, ang kanyang salamin ay nahulog. Sabi ni Kwon Daegun, hinabigo. Malapitan ang mukha ni na Woojin at Kwon Daegun. Nagtapos si Daegun, Dennis dahilan ng lahat ng Dahil pagkawala din. Isang direktang paratang kay Woojin. Tumingala si Yeo Ubin, matatag ang tingin kay Kwon Daegun. Nagsindi si Kwon Daegun ng sigarilyo, may halong galit ang mukha. Itinapon ni Kwon Daegun ang sigarilyo sa lupa, pinatigil ito gamit ang kanyang sapatos. Sabi niya, "Tigilan Walang kwenta gangs pag-usap tungkol nakaraan." Lumiko si Kwon Daegun paharap kay Yeo Ubin, nagpatuloy, "Kung naunawaan then sinasabi hindi dapat umiwas amin simula ilang." Punong-puno ng paninisi at pagkadismaya ang mga salita. Lumakad si Kwon Daegun, iniwan si Yeo Ubin. Sabi niya, "Kalimutan then sinabi Ayos lang paaralan ng naedong. Paalam." Tumingin si Yeo Ubin sa kanya, nag-aalalang nag-iisip, huli di baby ngayon? Tumingala si Yeo Ubin, nagtatanong ng maingat, "Des ngayon?" Lumingon si Kwon Daegun, nagulat, Tila may desisyon o alok si Yeo Ubin. Sa mukha ni Kwon Daegun, may halong inis, tinanong si Yeo Ubin, "Huli de?" Hinihingi ibigisi si akin." Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga kamay, pilit kinokontrol ang galit. Sabi niya, "Sinusubukan kong huwag saktan ng kamay ngayon. Itigil isyang walang kwentang salita." Sa kalmadong mukha ni Yeo Ubin, sumagot siya, hindi lang dahil nagsasalita tungkol paaralan ng naedong. Nagulat si Kwon Daegun, Bigla niyang inilagay ang kamay sa balikat ni Yeo Ubin, lumambot ang mukha. Sabi niya, "Maganda ginawa pasensya din." Isang hindi inaasahang paghingi ng tawad mula kay Kwon Daegun. Tumingin si Yeo Ubin sa ibang direksyon, sinabi, "Kung this pagkakataon, gusto ayusin dan sitwasyon insyon, pero bago iyan." Malapitan ang mukha ni Yeo Ubin, puno ng determinasyon ang mga mata. Sabi niya, gawain akong dapat tapusin."
Ngayon, hindi Dae tatakas. Lumiko si Yeo Ubin at naglakad. Sabi ni Kwon Daegun sa kanya, "Ingat Ile, magkita tayo muli." Ngunit biglang nagalit si Daegun, sumigaw, "Saan iigi pupunta?" Pagkatapos magsalita ng AV, walang kwentang iyan. Paumanhin nilang. Tila hindi pa rin tanggap ni Daegun ang desisyon ni Wubin. Kinuha ni Yeo Ubin ang telepono at tumawag, seryoso ang mukha. Nakatayo mag-isa si Yeo Ubin, sinagot ang telepono, dense proyekto ng tagapangulo ng bully. Bakit hindi natin palawakin Isang pahayag na puno ng kahulugan, nagpapahiwatig ng mas malaking plano na isinasagawa. Larawan 1, 2, sa gitna ng paligid, isang katawan na nakasuot ng asul na sportswear ang nagpakawala ng isang malakas na paikot na sipa. Ang malakas na puwersa ay nagdulot ng pagbagsak ng dalawang lalaking estudyante na nakasuot ng itim na bestida, hindi nakapaghanda sa kanilang reaksyon. Ang tunog na ay matinis na sumabog, nagpapahiwatig ng isang tama sa target. Ang alikabok ay nagkalat sa ilalim ng mga paa, ang hangin ay tensyonado na parang isang kwerdas ng gitara. Larawan 2, 3, nagpapatuloy ang magulong eksena. Ang mga anino ng mga lalaking estudyante na nakasuot ng itim na bestida at kulay abo na uniforme ay sumugod na parang mga apoy, ngunit ang lalaking nakasuot ng sportswear ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga suntok at sipa ay mabilis at mapanganib na nagdudulot ng paulit-ulit na pagbagsak ng mga kalaban. Ang mga malabong guhit ng mga galaw ay nagpapakita ng nakakatakot na bilis ng labanan. Larawan 3, 4, tila napansin ang hindi kanais-nais na sitwasyon, si Seung Hoon, ang batang lalaking may kayumangging buhok na nakasuot ng uniforme ng estudyante na may madilim na bestida, ay nagpasya na sirain ang paligid. Siya ay tumakbo, matapang na sinipa ang bubong ng isang lumang sasakyan, kumuha ng lakas upang tumalon sa ibabaw ng dalawang lalaking estudyante na nakasuot ng asul-abo na uniforme ng manggagawa na nagulat na nakatingin. Ang tunog na ikisire ay sumabog nang ang dulo ng kanyang sapatos ay tumama sa metal. Larawan 4, 5, nagpapatuloy ang habulan. Dalawang lalaking estudyante na nakasuot ng kulay abo na uniforme ay matyagang sumusunod kay Seung Hoon, ang mga tunog ng kanilang mga hakbang ay mabilis na umaalingaungaw. "Saan mo akalaing tatakbo ka?" Isang lalaki ang naggangalit na nagsabi. Ngunit hindi natitinag si Seung Hoon, siya ay lumiko, nagpakawala ng isang malakas na sipa sa pinakamalapit na tagasunod na nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Larawan 5, 6, pagkatapos ng isang sandali ng labanan, mas malinaw na lumitaw ang mukha ni Seung Hoon. Ang kanyang kayumangging buhok ay bumagsak sa kanyang noo, tinatakpan ang bahagi ng kanyang bahagyang nakapikit na mga mata, tila sinusubukan niyang manatiling kalmado o itago ang pagod. Isang patak ng pawis ang dumaloy sa kanyang templo. Sa magkabilang gilid ng kanyang mga templo, ang mabibigat na tunog ng mga hakbang ay tila nagpapahiwatig na ang habulan ay hindi pa tapos, o marahil ito ang mga hakbang niya habang naghahanap ng daan palabas. Larawan 6, 7, bastos na bata. Plano mong tumakas, isang lalaking estudyante na kalbo ang ulo, nakasuot ng kulay abo na uniforme, ay sumigaw, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng galit. Sa tabi niya, isang kasama, tila kaalyado, ay sumunod, isang usapin lang ng panahon bago ka mahuli. Ang kanilang mga banta ay lumutang sa hangin, ngunit tila hindi nito matitinag ang determinasyon ni Seung Hoon. Larawan 7, 8, muling sumiklab ang labanan. Isang lalaking estudyante na nakasuot ng asul na sportswear, marahil isa sa mga unang tagasunod, ay nagwika upang magpakawala ng isang malakas na palo kay Seung Hoon. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng kasamaan at determinasyon. Ang karakter na ay nagpapakita ng tindi ng pag-atake. Larawan 8, 9, sa gitna ng paligid ng mga lalaking estudyante na nakasuot ng kulay abo na uniforme at asul na sportswear, isang ibang lalaki, na tila kasama ni Seung Hoon, ay sumigaw, "Hoy, Gusongwa. Huwag mo nang pag-aralan ang taktika sa ganitong sitwasyon. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga." Sa ibaba, isang lalaking estudyante na may matapang na mukha ay nagpakawala ng suntok pasulong, naggangalit, "Huwag ninyong maliitin kami." Ang atmosfera ay naging labis na magulo, bawat isa ay lumalaban para sa kanilang buhay. Larawan 9, 1-0, sa isang ibang pangyayari, si Hanbea, ang matipunong lalaki na may puting kamiseta, itim na pantalon at salamin na pangkaalaman, ay yumuko upang iwasan ang isang pag-atake.
Siya ay mabilis na gumalaw, dumaan sa isang lalaking estudyante na nakasuot ng kulay abo na uniforme na nagtaas ng paa upang hadlangan siya. Sa kamay ng lalaking estudyante ay tila may hawak na isang bagay, maaaring isang kutsilyo o isang matalim na piraso ng metal. Tila si Hanbea ay nahulog din sa mapanganib na sitwasyong ito. Larawan 1-0, 11, si Hanbea ay tunay na isang kahangahangang mandirigma. Sa gitna ng paligid ng mga kalaban, siya ay gumagalaw na parang isang bagyo. Ang mga sunod-sunod na suntok at sipa ay may mataas na katumpakan na nagpapabagsak ng isa-is. Larawan 11, 12, matapos mapuksa ang mga tauhan, si Hanbea ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon sa isang matangkad na tao na nakasuot ng kulay abo na bestida. May mahabang buhok na abot balikat na nakatayo sa malayo. Ang taong iyon ay tila isang mahalagang karakter, marahil ang pinuno. Ang tunog ay nagpapahiwatig ng isang bagong sagupaan na malapit nang mangyari. Larawan 12, 13, si Hanbea, hawak pa ang isang maliit na kutsilyo na nakuha mula sa kalaban, ay hinarap ang isang grupo ng mga lalaking estudyante na nakasuot ng kulay abo na uniforme na nakaharang sa harap. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay nagdudulot ng matinding presyon. Mula sa likod ng grupo, ang lalaking may mahabang buhok ay nagsalita na maihalong panunuya, bakit mo inisipang patumbahin muna ang boss ha? Larawan 13, 14 na, malapitang kuha ng mukha ni Hanbea, ang kanyang salamin ay hindi maitago ang matatag at determinadong tingin. Hindi siya natitinag sa harap ng karamihan o mga panunuya. Tila handa na siya sa anumang mangyayari. Larawan 14 na, 15, ang lalaking may mahabang buhok ay nagpatuloy sa pagsasalita. Ang kanyang kumpiyansang mukha ay malinaw. Sa anumang ginagawa, dapat may tamang pagkakasunod-sunod, alam mo ba? Dapat dahan-dahan kang gumawa ng bawat hakbang. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na si Hanbea ay masyadong nagmadali at kailangang magbayad ng presyo. Larawan 15, 16 na, sa ibang bahagi ng gulo, isang batang lalaki na may gulo-gulong gintong buhok, nakasuot ng madilim na lila na sports jacket na may puting guhit, ay nakatingin sa grupo ng mga naglalaban. Ang mga sigawan at banggaan ay umaalingaw-ngaw. Tila siya ay nagmamasid sa sitwasyon, marahil isang kaalyado o isang mahalagang karakter na malapit ng sumali. Larawan 16 na, 17, malapit doon, isang lalaki na may maikling kayumangging buhok, may salaming pang-araw na nakapatong sa ulo, ay ngumiti ng bahagya na puno ng kumpiyansa. Sila ay dumaranas ng isang tunay na pagsubok, sabi niya, ang tono ay tila kalmado ngunit puno ng kahulugan, kahit na wala rin itong saysay. Larawan 17, 18, nagpatuloy ang lalaking ito, tumingin sa mga lalaking estudyante na nahulog at sa natitirang grupo, tingnan mo lang. Paano mo haharapin silang lahat? Ang kanyang tanong ay parang hamon, o marahil babala tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng lakas. Larawan 18, 19, narinig ni Eugene ang mga salitang iyon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at pag-aalala. Malaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa eksenang nasa harap niya. Ito di. Siya ay nag-aatubiling magsalita, hindi tama. Tila napagtanto niya ang mapanganib at hindi ka nais-nais na kalagayan na kinahaharap ng kanilang panig. Larawan 19, 20, ang lalaking may kayumangging buhok na may salaming pang-araw ay lumingon kay Eugene, ang tono ay maihalong pagtatanong, mukhang medyo naguguluhan ka. Hindi ka ba mahilig sa laban, ano? Larawan 20, 21, nagpatuloy siya, ang tono ay parang pilosopiya sa lansangan, o iniisip mo ba na ang pagsasama-sama ng lahat ng paaralan para magkaroon ng? Yumuko siya, ang kanyang mga mata ay malamig, isang grupo na walang pinuno ay tiyak na babagsak. Mali ba ako? Ang kanyang mga salita ay isang pagpapatunay sa mahigpit na kaayusan ng ilalim ng mundo. Yumuko si Eugene, sa likod niya ay isang matangkad na tao na nakasuot ng itim na bestida na nagdudulot ng hindi nakikitang presyon. Tila iniisip niya ang mga sinabi ng lalaking may kayumangging buhok o marahil nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang eksena ay mabilis na lumipat sa isa pang gulo. Si Eugene, kasama ang ilang mga kasama na may maikling gupit na buhok, ay napapaligiran ng mas maraming kalaban. Isang kalaban ang nagwika gamit ang isang kahoy na pamalo, ang mga suntok ay lumilipad ng walang direksyon. Maliwanag na hindi pabor ang kalagayan ng panig ng mga may gintong buhok. Si Eugene, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagtanggap at pag-unawa.
Sigurado akong ganoon. Tila tinanggap na niya ang isang malupit na katotohanan. Ang lalaking may kayumangging buhok na may salaming pang-araw ay muling nagsalita. Ang tono ay maihalong pagkadismaya, kaya, kahit papaano dinala kita dahil inisip kong magiging kapaki-pakinabang ka sa labanan, pero mukhang mahina ka pala. Tumingin siya sa isang ibang labanan, kung saan isang lalaking may pulang buhok ang gumagamit ng pamalo upang maitaboy ang sandata ng kalaban. Gayunpaman, maswerte ako, naniniwala akong hindi ko kailangan ng tulong. Ang lalaking may pulang buhok, matapos maitaboy ang sandata ng kalaban, ay ngumisi ng may pang-aasar, kaya bastos na tuso. Sa wakas ay nawala mo na ang sandata mo. Wala ka ng sandata, ano nang balak mong gawin ngayon? Ang kalaban niya, isang lalaking estudyante na nakasuot ng kulay abo na uniforme, ay hindi natitinan. Kung wala na akong sandata. Sumigaw siya, sumugod, at naglunsad ng isang malakas na hook punch sa mukha ng pulang buhok na nagdulot ng pagkahilo nito. Isang lalaki na nakauniforme ng kulay abo, pagkatapos magpabagsak ng isang malakas na suntok, hinawakan ang mukha ng pulang buhok, pinipilit itong tumingin ng diretso sa kanya. Mababang uri kang si No Minjun. Narinig ko na. Hinigpitan niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo, alam ko rin kung paano ka lumalaban. Isang malaking tandang padamdam ang lumitaw na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa at pag-unawa sa kalaban. Kaagad pagkatapos, isang marahas na eksena ang naganap. Si No Minjun ay nakahiga ng patagilid sa lupa, ng isang lalaki na nakauniforme ng kulay abo mula sa taas ang sumugod pababa, gamit ang isang kahoy na pamalo na malakas na tinamaan ang kanyang likod. Ang tunog ay matinis, sumigaw si No Minjun ng TR sa sakit. Ang taong sumuntok ay tumayo ng tuwid, hawak pa rin ang pamalo na may dugo, nakatingin kay No Minjun na may tagumpay na ekspresyon. Nakasuot siya ng light gray, may kaakit-akit na estilo, ngunit napakawalang awa ang kilos. Pilit na tumayo si No Minjun gamit ang mga kamay, nakayuko ang mukha sa lupa, puno ng galit ang tinig, ganti sa ganti, dugo ay babayaran ng dugo. Mukhang hindi siya basta susuko. Ang naka-light gray na suit, ang mukha ay nagpapakita ng kalupitan, ngumisi ng mapanlait, durugin ko ang iyong ari. Ang banta niya ay nagdudulot ng kilabot sa nakikinig. Samantala, tila nais nang umalis si Ujin, ngunit hinadlangan siya ng isang lalaki na may kayumangging buhok at nakasunglases. Saan mo akalaing pupunta? Tanong niya, puno ng pagdududa ang tinig. Isang malaking tandang pananong at tunog ng mahinang paggalaw o isang mabilis na tingin ang nagpapakita ng pagkagulat at pag-iingat ng lalaki. Ang lalaki na may kayumangging buhok ay nagpakita ng pagkalito. Sinabi ko na sayo, hindi mo kailangang makipaglaban. Sa kahit anong paraan, panalo na tayo. Ha? Tila hindi niya maintindihan kung bakit aalis si Ujin kahit maayos ang sitwasyon. Bigla, sumugod si Ujin ng napakabilis. Nilampasan niya ang isang grupo ng mga lalaki na nakauniforme ng kulay abo na nagtatakang nakatingin. Ang target niya ay si No Minjun na nakahandusa sa lupa. Naglunsad si Ujin ng sunod-sunod na mga atake sa mga nakapaligid kay No Minjun. Ang mga suntok at sipa niya ay mabilis at malakas na nag-iwan ng mga malabong bakas, hindi nakapaghanda ang mga kalaban at napabagsak ng malayo. Tila ang kanyang malambot na anyo ay isang panakip lamang. Sumigaw ang lalaki na may kayumangging buhok at nakasunglases, puno ng galit at hindi maintindihan ang nangyayari. Anong ginagawa mo? Kasama siya sa panig namin. Matapos alisin ang mga tauhan. Si No Minjun, na nakahiga pa rin sa lupa, ay tumingin kay Ujin ng may pagkabigla at pagkalito. Boss? Bakit ni? Hindi niya maintindihan kung bakit tinatanong siya ni Ujin tungkol dito, lalo na pagkatapos siyang iligtas. Hindi pinansin ni Ujin ang pagkabigla ni No Minjun, tumingin siya ng diretso sa lalaki na may kayumangging buhok, matatag ang tinig, sagot agad, kung gusto mong mabuhay. Bagamat naguguluhan pa, tila may napagtanto si No Minjun, mahina niyang sinabi, Kwon Daegun. Ganun ba? Malamig na sagot ni Ujin. Kaagad siyang sumugod sa lalaki na may kayumangging buhok. Isang sipa ang tumama sa kahoy na pamalo na hawak nito, sinundan ng isang roundhouse kick sa tagiliran, at sa huli ay isang mapanganib na arm lock. Peok, ganap na nakontrol ang kalaban. Nasaksihan ni No Minjun ang buong pangyayari, ang mga mata niya ay malaki sa pagkabigla. Dalawang tandang padamdam at isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, nagpapakita ng matinding pagkalito sa hindi inaasahang kilos ni Ujin.
Bumaling si Gujin kay No Minjun, may banayad ng ngiti sa labi, kung ganoon tutulungan kita. Ang biglang alok na ito ay nagpapahirap panghulaan ang sitwasyon. Lumipat ang eksena sa isang pares ng itim na sapatos na pang-sports na dinudurog ang mga sigarilyo sa lupa. Maaaring ito ay isang bagong karakter na malapit ng lumabas o isang metapora para sa kaguluhan at tensyon ng sitwasyon. Lumitaw ang isa pang batang lalaki, may gupit na maikling blonde hair, may maliit na hikaw sa tainga. Nakaitim siyang t-shirt na may disenyo ng puting kalansay, malamig ang tingin sa isang direksyon. Ang pagdating ng karakter na ito ay nangangako ng mga bagong pangyayari sa kwento. Nakikipag-usap si Gujin kay Wubin, ang kanyang kuya. Hindi ka ba magsisisi pagkatapos mong ibenta ito? Tanong ng nakakalansay na kaibigan, nakatingin sa isang motorsiklo na nakatayo malapit. Kailangan ko lang kumita ng pera, kasi tumigil na rin ako sa pag-aaral, sagot ng nakalilang t-shirt, may bahagyang pagtanggap sa sitwasyon. Umiti si Gujin ng malaki, nagtanong sa kaibigan na nakakalansay, kung sakaling makita mo si Daegun, pwede ba akong hiramin ang motor mo? Malamig na sagot ng kaibigan na blonde, hindi. Bakit naman, nagpakita ng pagkadismaya ang nakalilang t-shirt. Kailangan kong panatilihin ang reputasyon ko, kaibigan, paliwanag ng isa. Isang tracking device na may maliit na pulang kamera ang kumikislap na nakakabit sa isang hindi kilalang bagay. Isang tinig ang narinig, malalaman nila na hindi iyan sayo. Ito ay nagpapahiwatig ng isang plano o lihim na pagsubaybay. Larawan 51, 53, isang kamay ang humahawak ng telepono. Sa screen ay may mapa na may asul na tuldok na nagpapakita ng lokasyon. Ang Koreanong teksto sa itaas ay maaaring isalin bilang i-black box camera ni Yeo Ubin, lokasyon na tuklasan. Tila may sumusubaybay sa lokasyon ni Yeo Ubin, posibleng ibang pangalan ng isa sa mga karakter o bagong karakter. Larawan 52, 54, si Ubin na nakakalansay, hawak ang telepono, nagulat na tanong sa isang taong bahagyang natatakpan ang frame, ito ba ay Daejeon? Larawan 53, 55, isang lalaking may itim na buhok, naka-gray na jacket na maaaring si Hanbea o kaugnay na karakter, nakatalikod, tanong ng seryoso, ang lugar na iyong pinupuntahan ba ay Daejeon? Ulitin ko, Daejeon ba iyon? Larawan 54, 56, close-up ng mukha ng lalaking may itim na buhok na may salamin, mahina ang tanong, paano mo nalaman? Larawan 55, 57, tumitig si Ubin sa kausap, sagot, sinabi mong nagmamadali ka, kaya tutulungan kita. Ang alok na ito ay tila taos puso, ngunit may halong misteryo. Larawan 56, 58, nakaupo si Ubin sa bangko, malalim ang buntong hininga, mukha ay puno ng pag-iisip at pag-aalala. Diyos ko! Ano ba talaga ang ginagawa niya sa Daejeon? Tila nag-aalala siya para sa isang kaibigan. Larawan 57, 50, inilapit niya ang telepono sa tenga, may bahagyang pagkabalisa ang mukha, isang oras na ang nakalipas, dapat dumating na si. Tila naghihintay siya ng tawag o mahalagang impormasyon tungkol sa Daejeon. Larawan 58, 60, sa bulsa ng isang tao, ang telepono ay patuloy na nanginginig. Ang screen ay nagpapakita ng papasok na tawag mula sa A-brother. Larawan 50, 61, si Gujin na naka-purple na jacket, nasa gitna ng mga kaaway, naglunsad ng isang malakas na suntok sa mukha ng isang lalaki na nakauniporme ng kulay abo, na nagdulot sa kanya ng pagtalon pabalik. Larawan 60, 62, pagkatapos ng suntok, ang lalaki ay nahiga ng patagilid sa lupa. Nakatayo si Gujin sa gitna ng mga kaaway na papalapit, mukha ay hindi natitinag. Larawan 61, 63, tiningnan niya ang mga tao sa harap, mahinang bulong, sobra naman. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng determinasyon, kahit alam niyang nasa kahinaan siya. Larawan 62, 64, samantala, patuloy na sinusubukan ni Ubin na makipag-ugnayan sa telepono, mukha ay lalong nag-aalala. Hindi man lang niya sinasagot, sabi niya, may bahagyang pagsisi, ngunit sinubukang aliwin ang sarili, hindi kita sinisisi, kaibigan. Larawan 63, 65, nag-iisa si Ujin na nakikipaglaban sa karamihan. Ang mga hakbang ng mga kaaway ay papalapit ng papalapit. Nakatayo siya ng nakahanda sa isang laban na hindi patas. Larawan 64, 66,
isang lalaking estudyante na nakasuot ng uniforme ng manggagawa na kulay asul-abo ang sumugod, ang mukha ay puno ng galit, sumigaw, "Mamatay ka na." Larawan 65, 67, hindi natitinag si Woo-jin. Nakaiwas siya sa suntok at mabilis na nakapagsalba, naglunsad ng sunod-sunod na mga suntok at sipa sa mga umaatake na nagpatumba sa kanila. Larawan 66, 68, isang malakas na hook punch mula sa kanya ang tumama sa mukha ng isa pang lalaki na nagdulot ng malakas na pagyanig. Larawan 67, 69, ang lalaking may kayumangging buhok at nakasunglases ay nanonood sa eksenang ito, ang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla. Anong klaseng bagay ito? Bulong niya, hindi basta-basta ang batang iyon. Larawan 68, 70, nakasuot si Woo-jin ng lilang jacket. Sa gitna ng laban, sumigaw ng may inis, "Tama na." Nakakagulo ang ingay na ito. Patuloy na nanginginig ang telepono sa kanyang bulsa. Larawan 69, 71, kinuha niya ang telepono, tumingin sa screen. Isang mensahe mula sa T-brother, "Nakuha mo ba ang pangarap mo pagkatapos mong nakawin ang motor ko?" Bulong ni Woo-jin, anong sinasabi ng taong ito? Larawan 70, 72, sa sandaling hindi siya nakatingin sa telepono, isang lalaking estudyante na nakasuot ng uniforme ng manggagawa ang sumugod mula sa likod, itinaas ang isang kahoy na pamalo. "Tinitingnan mo ang telepono habang nakikipaglaban ka," sigaw niya. Mabilis na nakaiwas si Woo-jin sa mapanganib na atake, dumaan ang pamalo sa ibabaw ng kanyang ulo. Sumagot siya ng isang sipa sa mukha ng lalaki na nagpatumba dito. Hindi pa nakatayo ang lalaki nang umiyak, "Sira lang ang ulo ko." Si Min-jun na ngayon ay nakatayo na, tumingin kay Woo-jin ng may komplikadong ekspresyon. "Hindi namin haharangin ka para sa amin," sabi niya, "pero sigurado ka bang kaya mo ito?" Tumingin si Woo-jin sa malayo, kung saan isang grupo ng mga lalaking estudyante na nakasuot ng kulay abo ang sumugod. "Hindi tayo talaga nasa panalod," sabi niya, medyo malalim ang tingin. Maraming kalaban ang nakahiga na sa lupa. Isang grupo ng malalaking motorsiklo ang dumating, pinangunahan ng isang lalaking may kulay abo ang buhok, nakasuot ng light blue na leather jacket. Nagkomento siya, hindi ito ang pinakamainam na pagpipilian. Mukhang bagong puwersa ito sa labanan, ngunit hindi pa malinaw kung saang panig. Si Hanbea, na nakatayo pa rin kasama ang isang lalaking estudyante na nakasuot ng asul na sportswear, tumingin sa grupo ng mga motorsiklo, nakakunot ang noo. "Isa na namang reserbang puwersa," sabi ng lalaki, nag-aalala. "Maaaring sobra na ito para sa atin." Si Seung-hoon, na may maruming mukha at ilang sugat, tumingin sa harap na grupo ng may pagod ngunit matatag na tingin. Lumitaw ang isang malaking tandang padamdam, nagpapakita ng tensyon ng sitwasyon. Si Gong-ji ay nakatayo sa tabi ng isang malakas na lalaking may mahabang buhok, walang damit sa itaas, puno ng tatoo, nakasuot ng puting tank top. Nagulat ang lalaking may mahabang buhok at nagtanong, "Ano ito? Lahat ba ng estudyante sa Bongyun ay mga gangsters?" Matapos talunin ni Woo-jin ang ilan pang kalaban, tumingin siya kay Min-jun na nahihirapang tumayo, bahagyang ngumiti, "Ay naku, dumating ako para makita ang boss, kaibigan. Pero mukhang dumating ako sa lamay niya na." Patuloy ang tunog ng jaying mula sa telepono. Tiningnan niya ang teleponong hawak, ang screen ay nagpapakita pa rin ng nakakalitong mensahe mula sa Ek-brother. Lumitaw ang malaking tandang pananong sa ibabaw ng kanyang ulo, puno ng pagdududa ang mukha. Malapitang kuha ng screen ng telepono, malinaw ang mensahe mula sa A-brother, "Malapit nang matupad ang pangarap mo." Hindi pa rin maintindihan ni Woo-jin ang nangyayari. "Pangarap? Ano ang sinasabi niya?" tanong niya sa sarili. Sumigaw si Min-jun na, "Malapit, mag-focus ka." Malapit na ang grupo ng mga motorsiklo, umuungal ang mga makina. Isang boses ang sumigaw, "Dumarating na sila." Naging lubhang magulo ang paligid. Biglang sumugod ang isang puting truck sa gitna ng mga motorsiklo at ng mga naglalaban. Bumagsak ang mga motorsiklo, nagkalat ang mga tao. "Truck ba yan? Anong nangyayari?" sigaw ng isa. "Kabilang ba siya sa atin?" tanong ng isa pa. "Hindi. Sinusubukan niya tayong durugin." Tatlong lalaking estudyante ang tumingin sa truck na may takot at hindi makapaniwala. "Anong klaseng bagay ito, yung truck na iyan?" Malapitang kuha ng mga nagulat na mukha ng tatlong estudyante. Pawis ang tumutulo, mga mata ay malaki at puno ng takot. Bumukas ang pinto ng truck na Porter-Vi.
Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng uniporme ng manggagawa na kulay madilim na asul, bumaba mula sa truck. Tiningnan niya ang paligid at nagsalita ng kalmado, ngunit may kapangyarihan, naniniwala akong nasa tamang lugar ako. Ang pagdating niya at ng misteryosong truck ay nangangako ng malaking pagbabago sa labanan. Ang lalaking bumaba mula sa truck ay biglang hinawakan ang isang lalaking estudyante na nakasuot ng uniporme ng manggagawa na asul. Hindi biro ang gisik, sabi niya ng kalmado, na parang ang pagbagsak ng isang tao ay maliit na bagay lang. Dalawang lalaking estudyante na nakasuot ng gray vest ang tumingin sa bagong dating na lalaki ng may pag-iingat. Isa ang nagsabi, "Uy, isa siya sa atin." Ang driver ng truck, may matulis na mukha at maikling gupit na buhok, tiningnan ang magulong tanawin sa harap. "Maganda ang tanawin," sabi niya ng may kumpiyansa. Lumitaw ang isang info box na nagpapakilala sa kanya bilang Gilim Daeman, dating boss ng Naedong High School, Incheon, ay hawak ng record sa super bilis. Larawan 71, 73, nagulat si Ujin na maililang jacket at sumigaw, "Daeman. Saan ka nanggaling?" Larawan 72, 74, hindi pa rin makapaniwala, tumingin si Ujin habang binubuksan niya ang likurang pinto ng truck. "Bakit ka nandito?" Larawan 73, 75, isang pares ng puti abo na sapatos na may mga guhit ang lumabas mula sa likod ng truck. Larawan 74, 76, namangha si Ujin, pawis ang tumutulo sa kanyang mga templo. Larawan 75, 77, isang lalaki na nakasuot ng puting polo ang bumaba mula sa likod ng truck, hawak ang tiyan, medyo pagod ang mukha. "Matagal na mula nang ma-motion sick ako ng ganito," sabi niya ng may bahagyang boses. Larawan 76, 78, malapitang kuha ng mga mata ni Ujin na maililang jacket, puno ng hindi makapaniwala. Larawan 77, 79, ang lalaking bumaba mula sa truck ay walang iba kundi si Daegon, nakasuot pa rin ng puting polo at maisuot na salamin. Tiningnan niya ang magulong labanan at mahinang tanong, "Late ba ako?"